Sabi ng karamihan, ang pag-ibig ay hindi mayahambing sa estado ng pamumuhay. Kung mayaman ka man o duka, maganda ka man o pangit, kusa na lang umuusbong ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang nararamdaman. May kasabihan nga na kaya naman turuan ng puso na mahalin ang isang individual na tao. At kung mahal mo nga ang isang tao, ay handa kang tanggapin ang kanyang nakaraan, maging ano pa man ang kanyang pinanggalingan. Pero paano na lang kung ang minamahal mo na babae ay may lihim palang tinatago sa kanyang pagkatao na hindi maaring ibunyag para mapangalagaan ang kanilang sarili? Paano na lang na ang babaeng sinisinta mo ay isa palang aswang nagabunan? Handa ka bang tanggapin ang kanyang pinagmulan alang-alang sa iyong pagmamahal? At kaya mo ba siyang ipaglaban na may paninindigan upang maipadama sa kanya na siya lang ang iyong sinisinta? Halina't kayo'y ating pakinggan ang isang istorya ng wagas na pagmamahalan sa pagitan ng dalawang taong magkaiba ng mundong ginagalawan at hahamunin ng panahon ang ipinunla nilang pagsinta sa bawat isa. Mapagpalang araw sa inyo mga katiwa, pati na rin sa masugid na tagapakinig ng inyong munting tahanan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Sandro. Hindi ko totoong pangalan. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Kamaynilaan kasama ang aking pamilya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap sa taong 1997 at nasa edad pa ako noon ng 19 at naganap ang pangyayaring ito nang magbakasyon ako sa probinsya ng asawa ng aking ate sa Antique. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lokasyon para na rin sa katahimikan at katiwasayan sa nasabing baryo sa probinsya ng asawa ng aking ate. Dekada 90 sa buwan ng Abril nang magbakasyon ako sa Antique, sa baryo ng napangasawa ng aking ate na itago na lang natin sa pangalang Kuya Samuel. Nabanggit kasi noon sa akin ni ate na maganda ang mga tanawin sa baryo ni na Kuya Samuel at maraming beach resort na pwedeng paliguan. Dahil araw ng aking bakasyon sa kolehiyong pinapasukan ko, ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na magbakasyon sa aking ate sa Antique at pumayag naman ang aking ama't ina. At nang makarating ako ng Antique, ay sinundo naman ako ni na ate at Kuya Samuel sa Pantalan. Labis ang aking kasiyahan nang muli kong makita ang aking ate. Dahil nung mga panahong dalaga pa si ate, ay sanggang dikit kami at siya lagi ang umaagapay sa aking pag-aaral dahil palaging abala noon ang aking mga magulang sa kanilang mga trabaho. Hindi naman sa pagmamayabang ay nakakaangat kami sa buhay dahil magandang propesyon ng aking mga magulang sa kanilang trabaho. Isang guro ang aking ina, habang si ama naman ay isang kontraktor sa isang construction company. Sa unang araw ko na pananatili sa bahay ni na Kuya Samuel, ay naging masaya ako dahil mababait ang mga pamilya at kamag-anakan nito. At hindi rin maitatanggi na maganda ang kanilang pamumuhay sa kanilang baryo. Dahil may sarili silang bukirin at may maliit din silang palaisdaan. Magaganda rin ang mga pinsang babae ni Kuya Samuel, kaya't mas lalo akong naengganyo sa kanilang probinsya. Lumipas ang isang araw ay nag-outing kami sa isang kilalang resort sa Antique na dinarayo din ng ilang mga lokal na turista, at masasabi kong perpekto ang nasabing beach resort dahil sa angking likas na yaman nito. Habang naliligo ako kasama ang mga pinsan ng aking bayaw, ay walang tigil kami sa kulitan habang naliligo. Halos walang kasing tuwa at galak ang nararamdaman ko noon dahil sulit na sulit ang aking bakasyon sa Antique. Lumipas ang ilang sandali ng aming kasiyahan sa paliligo, ay tinawag na kami ni na ate at Kuya Samuel upang kumain. Dahil ng mga oras na yon ay malapit na mag-12 ng tanghali. Habang kumakain kami, ay isang babae ang lumapit sa aming cottage.
Inaalok kami nito na bumili ng kanyang paninda ng pulseras na gawa sa mga seashells. At ng mga araw na yon ay hindi ko maiwasan na mapatitig sa mukha ng babae. Maganda ito't mayumi kumilos at magsalita. Bumagay rin sa kanyang kagandahan ang morena niyang balat at balingkinitang katawan. Subalit na mga panahong yon, nang inalok niya kami ay hindi bumili ang mga kasamahan ko. Kasi sabi ni ate ay hindi naman kami mga turista at pangkaraniwan na lang ang mga nilalako nitong pulseras. Nakaramdam naman ako ng awa noon sa babae nang tanggihan ni ate ang mga tinda nitong pulseras. Kung tutuusin ay mura lang naman ang mga presyo nito at hindi masakit sa bulsa. Umalis noon ang babae sa aming cottage na may halong lungkot ang kanyang mga mata, kahit na bahagyang nakangiti ang mga labi nito. Nakaramdam naman ako ng awa, kaya't nang makaalis ito ay itinigil ko muna ang aking kinakain at mabilis na kinuha ko ang aking pitaka at naglakad upang habulin siya. Hindi ko alam sa aking sarili na tila parang may umuudyok sa akin na kilalanin ko siya at alamin ang kanyang pangalan. Kaya't mabilis akong naglakad upang lapitan siya. Wala naman akong balak bumili ng kanyang paninda. Ang nais ko lang ay makilala siya. Pero hindi ko alam ang aking sasabihin, kaya't dadaanin ko na lang sa pamamagitan ng pagbili ng paninda niyang mga pulseras. Binibini, pasensya ka na sa mga kasamahan ko kung hindi sila bumili ng tinda mong pulseras. Binibini, magkano palang pulseras na yan? Nahihiyang sabi ko sa dalaga nang makalapit ako sa kanya at tinanong kung magkano ang presyo ng mga tinda nito. Kuya, huwag kang humingi ng pasensya. Natural na lang ang ganong bagay sa akin na tinatanggihan ang aking paninda. 10 piso lang po ang bawat isa ng pulseras, kuya. Bibili ka po ba? Mainhin na ani nito sa akin. Iwan ko ba ng mga sandaling yon, nang makausap ko siya ng malapitan, ay tila bumilis ang pintig at tibok ng aking puso. Para bang musika sa aking pandinig ang malamyos niyang boses. Binibini, alin bang maganda dyan? At saka ako pala si Sandro. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ko sa dalaga kasabay ng pagsambit ng aking pangalan at tinanong ko na rin siya ng kanyang pangalan. Itinuro niya sa akin ang nagugustuhan niyang pulseras, kaya't bumili ako ng 2. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa akin sa pangalang Rafaela. Nung araw na yon matapos ko malaman ang kanyang pangalan, ay nakipagkaibigan ako sa kanya. Hindi muna ako umalis sa kanyang tabi matapos kong bumili ng pulseras. Bagkus sinamahan ko siya sa paglalako nito at nawala na sa isip ko ng mga sandaling yon ang mga kasamahan ko sa cottage. Hindi ko may tatanggi sa aking sarili na bigla akong nahumaling sa taglay na karisma ni Rafaela at parang na-hypnotismo ako sa natatangi nitong kagandahan. Nang mga oras na kasama ko siya sa paglalako, ay mas nakilala ko pa siya at doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Nang makasama ko si Rafaela ng mga araw na yon, ay parang kay bilis ng mga sandali. Tila parang bawat pilantik ng oras ay gusto kong pigilan para makasama ko lang siya ng matagal. Matapos ko siyang samahan sa paglalako, ay nagpaalam na kami sa isa't isa at nangako ako sa kanya na muli akong babalik sa nasabing beach resort para makita siya kung saan una kaming nagkakilala. Hindi ko alintana sa aking sarili na dito ko pala sa Antique makikilala ang babaeng magpapatibok ng aking puso. Nang makabalik ako sa aming cottage, ay tinanong ako ni ate kung saan ako pumunta. Sinabi ko na lang sa kanya na naglilibot-libot ako sa tabi ng dagat para pagmasdan ang malaasul na karagatan. Kinabukasan ay muli akong tumungo sa beach resort na pinaliguan namin kahapon. Nagpaalam ako kina ate at kuya Samil noon na may pupuntahan lang ako. Subalit alam ni ate noon na sa beach ang punta ko dahil ramdam niya na nahuhumaling ako sa dalagang naglalako ng pulseras. Nakita niya kasi sa akin ang 2 pulseras na aking binili kay Rafaela kahapon. Nang makarating ako sa nasabing beach resort,
ay iginala ko ang aking paningin sa buong paligid upang hanapin si Rafaela. Subalit hindi ko siya nakita, kaya't naisip ko na doon ko na lang siya hintayin sa aming pinag-usapan. Habang hinihintay ko siya ay nililibang ko naman ang aking sarili sa mga ibong nagsisiawitan habang nakadapo sa sanga ng mga puno. Lumipas pa ang ilang saglit ay namalayan ko na lang na nasa likurang bahagi ko na si Rafaela. Bitbit ang kanyang mga paninda na pulseras. Labis na kasiyahan ang aking nadarama nang muli ko siyang makita. Tinulungan ko siya muli sa paglalako hanggang sa nakabenta kami ng ilang pirasong pulseras sa mga lokal na turista. Subalit hindi pa yun sapat na kita para sa araw-araw ng kanilang gastusin. Dahil nabanggit din niya sa akin na may sakit ang kanyang kapatid na babae. Nakaramdam muli ako ng awa sa kanya, kaya't sinabihan ko siya na wag na siyang maglako ngayong araw at bibigyan ko na lang siya ng pera. Subalit hindi niya ito tinanggap dahil ayaw niya kasi magkaroon ng malaking utang na loob sa isang tao. Kaya't wala akong nagawa kundi bumili ng ilang pirasong pulseras at sinabi ko sa kanya na ipapasalubong ko sa aking mga magulang at kaibigan pagbalik ko sa Maynila. Nang araw ding iyon ay magkasama kaming kumain sa isang karinderya sa nasabing resort at sinamahan ko na rin siyang bumili ng gamot para sa kanyang kapatid. Nakiusap ako sa kanya kung pwedeng samahan ko siya sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Subalit hindi ito pumayag dahil delikado daw sa kanilang lugar at nasa liblib pa sila ng sityo na ninirahan. Wala akong nagawa kundi igalang ang kanyang sinabi kahit na gusto ko siyang ihatid pa uwi sa kanilang tirahan. Dumaan pa ang ilang mga araw ay napapadalas na ang aming pagkikita ni Rafaela sa tabing dagat ng nasabing resort. At bawat sandali na kasama ko siya ay lalong nagkakaroon siya ng malaking puwang sa aking puso at nasisiguro ko na mahal ko na siya ng lubusan. Lumipas pa ang isang linggo ay naglada ko ng nararamdaman ko sa dalagang matagal ko nang sinisinta at hindi ko na kaya pang itago sa aking damdamin ang labis na pagmamahal na inalay ko sa kanya buhat ng una ko siyang makilala. Rafaela, marami ng araw ang nagdaan. Hindi ko na kaya pang itago sa iyo ang aking nararamdaman. Buhat kasi nang makilala kita, ay ikaw palaging nasa isipan ko. At hindi ka mawala kahit saglit sa aking mga alaala, lalo na't sa aking pagtulog. Rafaela, mahal na mahal kita. At tapat ang inaalay ko sa iyo na pagsinta. At ikaw ang babaeng nais kong makasama sa mahabang panahon. Paglalahad ko noon ang aking nararamdaman kay Rafaela. Sandro, mahal din kita. Ikaw ang unang lalaking nagpatibok sa aking puso. Sa mga araw na kasama kita ay naging masaya ako at hindi ko maitatanggi na mabilis nahulog ang loob ko sa iyo. Salamat dahil minahal mo ako. Ngunit kahit mahal kita, ay kailangan kong isantabi ito alang-alang sa kaligtasan mo. Tanging pagmamahal bilang isang kaibigan muna ang kaya kong ibigay sa iyo. May mga bagay na tadhana na ang maglalayo sa atin, Sandro. Kaya't natatakot din akong mahalin ka bilang bahagi ng aking pagkatao. Sagot naman noon sa akin ni Rafaela na hindi ko lubos maunawaan. Pero bakit, Rafaela? Natatakot ka ba na baka lukuhin kita? Malinis ang hangarin ko sa iyo at tapat ang pag-ibig na inalay ko sa iyo. Handa akong tanggapin ka maging sino at ano ka man. Siguro iniisip mo na hindi pa tayo ganoon katagal nagkakasama, kaya't naguguluhan ka pa sa nararamdaman mo. Pero handa akong maghintay ng matagal upang tanggapin mo ko bilang bahagi ng iyong puso. Alam mo, Rafaela, ikaw yung babae na gusto kong pakasalan at iharap sa altar at isusumpa sa Diyos na ikaw lang ang mamahalin ko hanggang kamatayan. Sambit ko muli kay Rafaela noon at pilit kong ipinaglalaban ang aking sarili na manalo sa kanyang puso. Alam kong tapat ka sa akin, Sandro. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay. Marami ka pa naman makikilalang babae na masigit pa sa akin.
Alam kong mahirap, ngunit kailangan tanggapin. Basta tandaan mo, Sandro, na isa kang mabuting tao at labis ako na naging masaya sa mga araw na kasama kita. Anang muli sa akin ni Rafaela na labis kong ikinalungkot sa aking sarili. Kung yan ang nais mo, igagalang ko ang iyong pasya. Pero tandaan mo, Rafaela, na handa akong maghintay ng matagal. At kahit lumipas pang maraming taon, ay patuloy pa rin kitang mamahalin. At isinusumpa ko sa aking sarili na hindi na magbabago ang pagtingin ko sa iyo kahit magunaw man ang mundo. Mga katagang binitawan ko noon kay Rafaela bilang sumpa ng aking pagsinta. Salamat, Sandro, dahil nauunawaan mo ako. Kung tayo man ang itinadhana, ay muli tayong paghaharapin ng panahon. Tandaan mo, Sandro, kahit nawala ka na sa aking tabi at hindi na kita muling makita, ay hindi ka na rin mabubura sa aking isipan. At ikaw ang masasayang bahagi ng aking buhay. Sambit muli ni Rafaela sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya tinanggihan ang inalay kong pagmamahal. Pero alam ko sa aking sarili na mahal niya rin ako dahil nababasa ko sa kanyang mga mata. Siguro may malalim siyang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng tanggapin ang aking pagsinta. At may agam-agam pa siya sa kanyang isipan na pumasok sa ganong sistema ng relasyon. Batid ko ring may lihim pang iniingatan si Rafaela, kaya't nasabi niyang ganong bagay. Kahit na minamahal niya rin ako ng lubusan ng mga panahong yon. Matapos ang araw na magtapat ako sa kanya, ay nagpaalam na ito sa akin na kailangan na niyang umuwi sa kanilang bahay. Dahil ng mga sandaling yon, ay malapit na rin magdapit hapon. Muli akong nagpresenta na ihatid ko siya, ngunit tulad ng dati ay hindi ito pumayag. Kaya't isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Palihim ko siyang sinundan upang alamin kung saan siya nakatira at ilang metro din ang layo ko sa kanya para wag niya akong mapansin na sinundan ko siya. Hindi ko lubos akalain ng mga panahong yon na malayo palang tatahakin ni Rafaela patungo sa kanilang bahay. Dahil ilang minuto na akong palihim na nakabuntot sa kanya at makiti din ang kalsada na dinaraanan at napapalibutan ng mga punong kahoy at ligaw na talahib. Sa madaling salita, ay masukal na gubat pa ang nilakbay ni Rafaela makauwi lang sa kanilang tahanan. Lumipas ang mahigit kalahating oras na pagbubuntot ko sa kanya, ay isang bahay ang nakatirik sa masukal na kagubatan. Hindi ko lubos maisip na nagsinungaling sa akin ang babaeng iniibig ko, sapagkat sinabi niya sa akin sa isang sitio o barangay siya naninirahan. Pero kahit ganoon pa man, ay hindi na yun malaga sa akin. Basta alam ko sa aking sarili na mahal ko siya maging sino man siya. Nagkubli muna ako sa isang malaking puno na may ilang metro ang layo sa kinatitirikan ng kanilang munting bahay. Habang lihim akong nakamasid, ay isang matandang babae ang aking nasulyapan at sinalubong nito si Rafaela. Magalang siyang nagmano sa matanda at iniabot sa matanda ang kakarampot niyang kita sa pagbebenta ng mga palamuting pulseras. Nang makapasok ang dalawa sa kanilang tahanan, ay marana akong naglakad at naging maingat ako sa bawat takbang ng aking mga paa para huwag makalika ng ingay. Kahit nakakaramdam ako ng kaba, ay pinilit ko makalapit sa kanilang tirahan at sumilip ako sa isang maliit na butas ng kanilang dingding na gawa sa sawali. Halos namilog ang aking mga mata nang makita ko ang loob ng kanilang tahanan dahil wala naman siyang kapatid na babaeng may sakit. Bagkus isang matandang lalaki ang aking natanaw na halos puno ng sariwang sugat ang katawan nito. Nakaramdam din ako ng pandidiri ng mga sandaling yon dahil inuuod at nabubulok ang mga sugat ng matandang lalaki at sa tansya ko ay lulo niya ito. Habang nakasilip ako sa butas ng dingding, ay hindi ko namalaya na dumidilim na pala ang paligid dahil lumulubog na ang araw sa kanlurang bahagi ng kalangitan. Nakita ko rin si Rafaela na ginagamot ang mga sugat ng matanda
at napansin ko rin na mukhang mahal niya ang matanda dahil inaalagaan niya ito. Hanggang dumating sa punto na isang boses ang aking narinig na biglang nagsalita sa aking likuran. At nang lingunin ko ito, ay ang matandang babae pala ito na sumalubong kanina kay Rafaela. Halos napahako ako sa aking kinasasadlakan at hindi ko na maigalaw ang aking mga paa dahil nanilisik ang mga mata nito at tila nais ako nitong lapain. Mahaba at matulis ang mga kuko nito at matatalas din ang mga ngipin at naging buhagag ang buhok nito na parang matigas na alambre. Akmang sasalakayin na sana ako ng matandang babae ay bigla kong narinig ang sigaw ni Rafaela. Lola, huwag! Huwag mo siyang papatayin. Matalik ko siyang kaibigan at siya ang tumulong sa akin para mabenta ko ang mga paninda kong pulselas. Parang awa mo na, Lola. Huwag mo siyang sasaktan dahil ang lalaking yan ang aking kaligayahan. Mahal ko siya, Lola, kaya't huwag mo siyang papatayin. At kung mamamatay siya, ay ituring mo na rin ako na isang bangkay dahil ikamamatay ko ang kanyang pagkawala. Pagsusumamo ni Rafaela sa kanyang lola at doon ko nararamdaman ang totoong pagmamahal sa akin ni Rafaela na ikinataba ng aking puso kahit na nakararamdam ako ng labis na takot noong gabing yon. Nang mga sandaling yon ay labis ko nang nauunawaan ang lahat kung bakit nagsinungaling sa akin si Rafaela. Dahil may lihim pala itong tinatago sa kanyang pagkatao at sa angkan na pinagmulan niya. Aswang palang pamilyang kinabibilangan ng babaeng minamahal ko. Kaya't nagawa niyang magsinungaling sa akin upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Subalit kahit natatakot ako ng gabing yun sa lula ni Rafaela, ay ipinaglaban ko pa rin ang pag-ibig ko sa kanya at handa akong tanggapin kahit na aswang ang kanyang pinagmulan. Rafaela, wala akong pakialam kung aswang ang kinamulatan mong angkan. Hindi pa rin magbabagong nararamdaman ko sa iyo. Sana sinabi mo na lang ang buong katotohanan dahil kaya ko namang tanggapin ka. Mahal na mahal kita, Rafaela. At kahit isa kang aswang, ay patuloy kitang mamahalin at hindi iyon magbabago kailanman. Sa ngalan ng pag-ibig ay ipapadama ko sa iyo na totoo ang nararamdaman ko sa iyo kahit nakamuyan man ako ng ibang tao. Sambit ko noon kay Rafaela bilang tanda ng aking wagas na pagmamahal. Dahil sa mga katagang sinabi ko kay Rafaela, ay muling nanumbalik ang kaanyuan ng kanyang lola bilang isang normal na tao. Sinabihan din ni Rafaela ang kanyang lola na kakausapin niya lang ako ng masinsinan. Pumayag naman ang lola nito at muling pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Nang gabing yun ay masinsinan kaming nagkausap ni Rafaela. Humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling nito sa akin at agad ko naman siyang pinatawad, alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Nang gabi ring iyon ay nilinaw namin ang lahat at sinabi ko sa kanya na hindi ko iwawaksi sa lahat ang tunay nilang pagkatao at handa ko tanggapin siya kahit na aswang man siya. Dahil ang mahalaga sa akin ay ang aming pagmamahalan. Lumipas ang mga sandaling nagkausap kami ay nagpaalam na ako sa lola ni Rafaela na uuwi na dahil lumalalim na ang gabi at malayo pa ang aking tatahaking daan. Hinatid naman ako ni Rafaela palabas ng kakahuyan para sa aking kaligtasan. Kinabukasan, tulad ng nakagawian, ay muli kaming nagkita ni Rafaela sa dati naming tagpuan. At may pagkakataon na isinasama ko siya sa bahay ni Kuya Samuel para ipakilala noon sa aking ate. At sinabi ko na rin kay ate na nobya ko na si Rafaela at tanggap naman siya nito bilang kasintahan ko. Matapos ang mahigit isang buwan kong bakasyon sa Antique, ay muli akong bumalik sa Maynila. At isang taon na lang na pagsusunog ko ng kilay sa kolehiyo, ay makakapagtapos na ako sa kurso na pangarap ko. Kahit na nag-aaral ako noon sa kolehiyo, ay palagi akong nagpapadala ng liham kay Rafaela. At si ate ang nag-aabot sa kanya, ayon na rin sa pakiusap ko kay ate. Lumipas pa ang isang taon
Nang makagraduate ako ng kolehiyo, ay muli akong bumalik sa Antique. At una kong pinuntahan ang babaeng matagal ko nang gustong makita at mahagkan. Malaya na rin akong isinama ni Rafaela sa kanilang munting bahay at tinanggap naman ako ng kanyang lola alang-alang sa kaligayahan ng kanilang apo. Naikwento rin sa akin ng lola ni Rafaela noon na namatay na ang mga magulang nito at silang nag-aruga at tumayong magulang ni Rafaela. Kaya't labis nilang iniingatan ng kanilang apo na huwag mapahamak. At nang mga panahong yun ay pumanaw na rin ang lolo ng aking sinisinta dahil sa matinding karamdaman at labis na katandaan. Namatay din ito dahil naawa na si Rafaela sa kanyang lolo at nais na niya itong matahimik. Kaya tinanggap niya ang pamanang itim na binhi ng kanyang lolo sa loob ng katawan nito para maging ganap na rin siyang aswang. At kahit ganap ng aswang si Rafaela ay tinanggap ko pa rin siya ng walang pag-aalinlangan dahil sa labis ko siyang minamahal. Muli akong bumalik sa Maynila matapos ang aking bakasyon at isinama ko na rin si Rafaela kasama ang kanyang butihing lola. Lumipas pa ang 1 taon ay nagpakasal kami ni Rafaela at isinumpa namin sa harap ng altar ang wagas naming pagmamahalan. Ngayong kasalukuyan ay may maayos na kaming pamumuhay at hindi naging hadlang sa akin ang pinagmulang angka ng aking may bahay. Sa ngayon masaya na kami sa piling ng aming mga anak at nilalasap ang tamis ng aming pagsinta na ipinunla namin sa mahabang panahon. Tamang ang kasabihan na ang pag-ibig ay walang pinipili. Dahil lahat ng nilalang sa mundo ay may karapatang magmahal sa taong nais nilang makapareha at hindi rin basihan ang angkan na pinagmulan. Katulad ko na isang normal na tao ay nagkagusto ako sa babaeng may madilim na mundong pinagmulan at hindi iyon naging hadlang sa aming pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana maibigan ninyo ang karanasan ko sa buhay pag-ibig sa piling ng aswang. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbahagi ninyo ng aking liham sa munti ninyong channel na ang Lakbay Diwa Tagalog Horror Stories. Ang inyong sender, Sandro ng Maynila.